Matapos ang laban ng Rain or Shine kontra Meralco Bolts noong Sunday mga idol kung saan narrowly nanalo lang ang Rain or Shine sa laban na iyon, may sinabi po si Coach Yeng Yao na mabigat matapos ang laro. Sabi niya, "We were a bit worried about what happened to Adrian. Again, it's Cliff Hodge. There have already been so many incidents involving Cliff Hodge. He's the dirtiest player in the league." He's the dirtiest player in the league, I think. Sabi daw ni Coach Yeng yan matapos ngayong insidente ni Adrian Nocum at Hodge noong third quarter. Ito yan mga idol, nagkabungguan kasi si Nocum at Hodge noong nagdadrive na si Nocum sabay pinasa niya bigla sa kakampi niya. And si Hodge, being the defensive player at hustle player that he is, ay tumesting kumuha ng charge dito. Which is I think wala namang masama talaga in general kasi normal yung kumuha ng charge eh. Pero mukha naman ding masyadong naging extended yung tuhod ni Hodge dyan para lang makaabot doon sa katawan ni Nocum. So warranted naman siguro yung alegasyon ni Coach Yeng kung ito yung moment lang na ito ang ating pag-uusapan. Unnecessary ilabas po ni Hodge yung tuhod niya at nakita din ng refs yun, that's why unsportsmanlike foul penalty 1 ang tinawag din nila. Pero tignan natin mga idol ang iba pang ginawa ni Hodge this game, baka meron pa. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JONASPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. Ayun mga idol, makikita po natin si Hodge dito na naging low man sa depensa ng Meralco. Yan yung ginagawa niya doon sa foul niya kay Nocum. At yan din ang ginagawa niya ngayon dito kahit wala pang nangyayari talaga sa play. Ang ibig sabihin ng low man siya yung nagsisigurado na may tao sa ilalim talaga habang ang main big nila ay bumabantay pa sa perimeter. Kita nyo pagka-roll ni Fuller, andito po si Hodge upang mag-switch. And i-mention lang natin na hindi ako fan ng dalawang teams na ito idol. Kabarangay kasi ako eh. So baka sabihin nyo bias. Pinapakita lang din natin yung mga napansin natin. And ang nakita nga natin ay may balyahan sa ilalim. Dirty po ba ito? I think hindi naman. Normal yung ganyang jockeying for position lalo na kung nasa ilalim ka pa. Mas malala pa nga yung sa Mindanao kaysa dyan eh. I mean, dalhin mo yan dito sa Mindanao. So yung ganito idol ay normal naman pero syempre foul yan at may ref. Si Hodge naman din yung napuruhan. Kanina si Hodge nga ang napuruhan, ngayon naman medyo nakataka si Hodge sa foul kasi literal na nag-slide po si Hodge dito sa tinatakbuhan ni Nocum para tumama muli siya. Pero screen naman to ngayon, hindi pa nakontento no kundi umisa pa si Hodge gamit ang likod niya. And this is a shot na dapat tinetake na ni Nusam idol kasi hindi naman din siya gaanong 3-point shooter eh. Pero I think this is at least moving screen mula kay Cliff Hodge kasi hindi naman talaga siya tumigil dyan at nag-set na maayos na pick eh. Pero may mga parts din dito na mukhang hindi naman siya foul. Again, si Hodge po ay isang defensive player talaga. Yan ang pagkakakilanlan niya. So matik, sanay yan sa mga banggaan sa ilalim. Sinalo lang naman niya yung bangga dito eh. Tamang mano-imano lang sila ni Malonzo na sa tingin ko ay hindi naman din foul. Pero kita nyo naman, tinawagan siya. So far no, normal lang naman po itong mga nakikita ko. Normal na box out lang to nung dalawang magkalaban. Although may extra na rin tulad nung pag-hook ni Chongson kay Hodge. Pero normal pa rin naman yan mga idol at as long as naaalis kagad, wala naman din siguro dapat itawag sa mga ganyan. At hindi naman din si Hodge yung gumawa ng deed dito, kundi si Chongson pa nga. Tapos dito mga idol, nakita pa nga natin si Hodge na nagsorry noong mukhang nasipa niya si Clarito sa ilalim. Kita natin siya na hinawakan yung ulo ni Clarito, gesturing na hindi niya sinasadya yun. Kaya again, hustle player po si Hodge, i-expect mo po talaga sa kanya yung contact. At hindi dahil may contact, madumi na kagad. Kita mo, tinuturuan pa nga niya yung kampi niya kung saan ba dapat ipasa. Dahil alam niya na rin na if dito yung gawin ng bola, makakapagbigay siya ng necessary na harang para mas madali ang buhay ng shooter. Simpleng hustle lang din to kay Hodge mga idol at kita natin may contact pero normal contact lang din naman talaga. Nothing dirty. Yung dito kay Nocum idol, unsportsmanlike naman talaga to. At yun naman din ang naging husga ng referee. Na-review pa nila yan. Pero nangyayari naman din talaga yan kahit kanino basta wala sa maayos sa posisyon eh. Itatry mo ring habulin yung driver para tumama ka at makakuha ng charge doon. Yan ang ginawa niya at sa tingin ko ay hindi naman sadya talaga to upang saktan si Nocum. Sadyang unfortunate lang din ang pangyayari pero sila parehas yung napuruhan eh. Hindi lang naman si Nocum. At napatawa naman din ng tamang parusa si Hodge sa pagiging reckless niya. And dyan sa tingin ko ang pwedeng i-define kay Hodge mga idol, hindi dirty. Pag sinabi kasing dirty player ka, madumi ka maglaro, yung tipong nananadya kang makapanakit ng kalaban. Yun ang intent mo, yun ang goal mo. And oo, ang pagiging reckless ay pwede mo din namang ihalin tulad sa pagiging madumi eh. Pero tignan nyo to si Hodge kasi yung type of player na hahassle talaga para sa team niya. And ito easily, pwede na naman maging insidente to na makapanakit siya pero nag-hustle lang din naman siya. Actually, siya yung mapupuruhan dito for sure kasi matutuhod siya nung tumatakbong player. Unnecessary yung pag-dive headfirst patungo sa kalaban mo na yun nga, nagsisimula ng tumakbo pero ganitong type of player si Hodge, humahasel. Mabuti na iwasan siya ni Fuller kundi isa na namang foul yan sa kanya at kung mapuruhan si Fuller, ans po na naman.
Kaya dirty player ba si Cliff Hodge mga idol? I can say na hindi naman or hindi niya sadya. Base lang naman sa video na ito. Pero I can say din naman na may mga instances na oo kasi hindi lang din naman ito ang una at huling beses na na-encounter ni Coach Yeng yung gawain ni Hodge. Noong 2014, 12 years ago mga idol, gumawa na ng komento yan si Coach Yeng patungkol nga rin kay Cliff Hodge at sinabi niyang danger to the league daw siya. So may XP na rin naman si Coach Yeng dyan, kaya rin nasasabi niya yung ganitong mga klaseng bagay. Pero kayo ba? Sa tingin ninyo, si Cliff Hodge ba ay isang maduming player? O nagkakataon lang talaga na dahil lagi siyang may kabalyahan at nasa ilalim, lagi siyang kasama sa mga sakitan moments? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.